gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa wakas, natuldukan na ang 2 linggong kalituhan sa kung alin ang tunay na mayorya sa pinatawag na special session sa Senado ng Pangulo ngayong araw. Noong unay bitin pa ang bilang ng mga senador hanggang dumating si Senador Joel Villanueva at nakiboto sa pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, nahalal nga pong Senate President itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos nga po silang makabuo ng 13 senators. At ang pinakabago pong nadagdag dyan ay si Senador Joel Villanueva. Maagang nag-inspeksyon para sa seguridad sa loob ng Senado bago magsimula ang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Marcos. May mga K9 units na nagsagawa ng sweeping sa loob ng session hall. Alas 9 ng umaga, dumating ang majority senators sa special session. Sina Senador Sherwin Gatchalian at 11 iba pang senador na kaalyado niya. Maya-maya pa, dumating si Senador Joel Villanueva na nauna nang nasabi noong weekend na dadalo sa special session. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Pero bukod sa kanila, wala nang ibang senador na dumating. Kaya bakante ang upuan na para dapat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahil 13 na ang mga senador, may sapat na bilang para maghalal ng Senate President. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nanumpa si Gatchalian kay Soto na isang dating Senate President. Umakyat din sa podium ang iba pang dating Senate President na sina Senator Chis Escudero at Juan Miguel Zubiri. Sinaksihan naman ng ina at pamangkin ni Gatchalian ang kanyang oath-taking. Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at sa tiwala na ibinigay nila sa atin. At kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho. Sumunod na nanumpa bilang Majority Leader si Zubiri. Si Soto naman ang pumalit kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Senior Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa kanyang naging desisyon na umanib sa mayorya, Work. Sir, kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Ano nagpa-convince sa'yo, sir? How are you with Senator Alan, sir? We're brothers at the end of the day. aminado sina Senador J.V. Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Wala umanong kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Matatanda ang isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate. Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-uusap-usap yun madalas. In fairness, to be fair, walang sinasabing may concession, maleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. Kasunod dito ang paghahalal ng chairman at iba pang komposisyon ng mga komite sa Senado. Ang Senate Blue Ribbon Committee na dumidinig sa flood control mess na natili sa chairman nitong si Senador Erwin Tulfo. Lahat ng miyembro ng mayorya naging miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, maliban na lang si Senador Chis Escudero. Pahayag na siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Migs na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee?
Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Kasunod nito, tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Adopted ang resolution para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Si Villanueva ang naghain nito na sinuportahan naman ng ibang senador. Nagpasa rin ng resolusyon na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responders sa Mindanao Quake. May mga panukalang batas din ang approved on second at third reading, kabilang na ang declaring waling-waling as national orchid, granting Philippine citizenship sa 2 atleta, Magna Carta on Health Workers, Agricultural Cooperatives Act at iba pa. Kasunod nito, nagsuspindi sila ng sesyon para bigyang daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Bago pa man magsimula ang CA, nagdatingan ang ilang minority senators na sina Senador Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bongo, Amy Marcos na mga miyembro ng CA. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Villanueva na malapitan ang mga dati niyang kasamahan. Maging si Gatchalian agad na lumapit sa minority senators. Ito na nga kaya ang simula ng paghilom ng sugat na sanhi ng sigalot sa liderato ng Senado. We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, but this is a Senate composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, especially in the minority. Emil, sa sesyon nga ngayong hapon ay tumayo itong si Senadora Loren Legarda at sinabi niya na tatayong minority leader itong si Senador Alan Peter Cayetano. Pero pinanghahawakan pa rin nila, Emil, yung kanilang kaso sa Korte Suprema dahil sabi niya yung pagdalo nila sa sesyon ngayong hapon ay without prejudice doon sa kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. Sa ngayon, Emil, ay tapos na po ang special session dito sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.